Buenos dias, damas y caballeros. Sa dami mga issues ngayon, buti na lang meron tayo morning walk kasi dito ko na di-discuss yung mga issues na pagdating ko kasi dito sa dito sa condominium namin sa East Zamboanga Business and Events Place. Ang dami ko na nakikita mga big issues of the day. Kaya yung mga minor issues hindi na natin na-discuss. So buti na lang dito sa morning walk ko I get the time to discuss that bago bahayin ako ng VAT team ng mas marami pang malalaking developments dyan sa Metro Manila o sa Senado to be precise. So isa sa mga issue hindi natin na-discuss sa dami ng mga issues na kailangan i-discuss na mga break-in news tulad yung walk-out kahapon ng mga minority senators ay ito yung mga balita na itong Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Colonel Jim Robles, retired Colonel Jim Robles ay isa daw sa mga tumulong para makatakas o itakas si Bato de la Rosa. Dahil dito ay she might be sa subject of an investigation later on along with Padilla na inamin na nga tinulungan niya tumakas at ito daw si retired colonel ay siya rin na si Jean Robles ay nag-order ng mga humingi sa finance officer ni Robin Padilla ng pera para bumili ng mga medical equipment. Kumbaga klarong-klaro ma-establish na talaga na may balak talaga sila na to face to help Bato escape, and nakikita nila syempre retired colonel ito na baka may magkakaputukan at yun na nga ang ginawa ni Aplaska. Pinaghandaan na nila yun, yung ganong klase at nagkuha na bumili na ng mga first aid mga medical equipment and gadgets at isa rin daw ay nagpalabas rin ng order si Padilla na lahat ng mga staff niya ay mag-sign ng NDA or non-disclosure agreement. Kumbaga pinigil sila na umalis ng session siguro to help execute this escape plan, pero bawal sila magsabi. Kahit patawagin pa sila sa investigasyon, bawal sila magsalita. Pinasign sila ng non-disclosure agreement, NDA, non-disclosure agreement. So, kumbaga, kahit pa-imbitahin sila, pwede na sabihin na hindi, meron po ako NDA sa office ni Senator Padilla, so hindi po ako magsasalita. So, ganun, plinano na talaga nila lahat. Plinano na talaga lahat. So, dito makikita na it was all a grand design and a grand plan. So, yun. That's why makikita natin na as we vlog earlier, talaga inamin rin naman talaga, sinabi na rin ni Secretary Vida na inamin naman ni Robin Padilla. That's why he doesn't see the need to invite Robin Padilla. Inamin na niya na tinulungan nga niya talaga itong si Bato de la Rosa na tumakas. Pero ang sabi niya, binago na niya yung script at sabi niya na sumabay lang na doon ito sa kanya. Kumbaga, hinahanap doon siya ng asawa niya, si Mariel, at ang ginawa niya ay nung umalis na siya mga past 2 on May 14, past 2 a.m., sumabay na daw ito si Bato de la Rosa. Pero that's precisely the issue. Yun naman talaga ang issue, yun naman talaga ang sinasabi natin na tinulungan niya talaga.
tinulungan niya talagang tumakas sa itong si Bato de la Rosa. Whether sasabihin niya na sumabay sa kanya o nakihitchhike sa kanya at binaba daw niya ito sa Makati, pero one thing is clear na he really helped Bato de la Rosa escape, ha? At ngayon lumalabas na hindi lang pala si Bato ang hindi lang pala siya ang involved dito, involved rin itong retired colonel na ito, involved rin yung mga staff niya na pinasign niya ng non-disclosure agreement. Very unusual yan, kasi ako naman naging kliyente ko naman yung mga senator at saka mga kongresista. At meron pa nga ako binigyan item noon, yung mga staff ko, hindi ako. Meron pa nga ako binigyan item na ang tawag nila MRO, Media Relations Officer. Yung mga bawat kongresista, bawat senador meron MRO item. So yun, binigay yan sa mga staff ko na assign sa mga senator at congressman. Pero wala naman sa kanila na pinasign ng non-disclosure agreement, kasi di ba, dapat transparent yung mga operation ng mga offices ng senador. Kumbaga walang sekreto dapat dyan, unless nagnanakaw ka talaga, unless balak mo talaga magnakaw, then yun na yan na ipapa-sign mo ng non-disclosure agreement yung staff mo, kung talagang alam mo na ang ginagawa mo ay isang criminal activity. So kaya ito lang, NDA mismo questionable na. Bakit pinaspa-sign ng non-disclosure agreement, So something is wrong, something is terribly wrong, dito naman tayo dadaan sa likod, so dito makikita mo talaga na there was really a grand design. Kaya dapat investigahan itong retired colonel na ito. It's all a grand conspiracy, and it's all well planned, para meron pa. Ay, nahulog ako. Grabe pala, sandali, sira na yung pan, yung metal. Sira. Bilis masira yung metal, Minsan kasi pinipilit nila na ipasok yung mga kotse dito sa may likuran. Dapat kwan lang ito, dapat kwan lang ito dito, service area lang ng mga delivery vans, pero hindi doon sa gitna. Doon dapat mga motor lang. Siguro nasira nasira yung isang kwan, yung isang metal frame doon, yun. Okay, sige, basta tayo kasi mas gusto natin mas mahaba yung lakad natin, mas malayo ang lakad natin. Okay, so yun, so dapat investigahan rin itong colonel na ito, ipatawag rin lahat ng staff ni Robin Padilla, isomon rin. So syempre papalag sila dito, sasabihin na naman nila persecution, pero what if ikaw ang gumawa ng kriminalidad, senador ka, tapos sign mo yung staff mo ng NDA, non-disclosure agreement. Yan ang ang mekanismo na ginagamit ng mga lawyers para hindi pasalitain yung isang tao. Kumbaga pwede kakasuhan kung magsalita ka. So pinaghahanda na rin yan ang posibilidad na itong mga staff niya
ay ma-invite sa, let's say, ombudsman investigation or NBI investigation or good morning or DOJ investigation. Kaya yun, pinasign na niya ng NDA. So dapat makita rin yan NDA na yan, dapat ikuan rin yan, isupina Duchess Tecum rin yung NDA na yan para malaman kung kasi kuan na yan, this is another very clear case of obstruction of justice. Obstruction of justice. 6 to 8 years rin ang penalty niyan. And kasama na yung abetting and protecting a criminal. Definitely helping him escape. Is not only abetting but really wala talaga, parang naging criminal na rin siya. Parang partner in crime na talaga niya si Bato. Parang in fact meron pa nga ito implikasyon sa ICC. We will discuss that later kasi mahigpit rin ang rules ng ICC on obstruction of justice. This means na posible maaresto si Robin Padilla kung pupunta siya sa abroad. Or pwede rin ipa-aresto siya ng ICC through the Interpol. Kasi si Bato de la Rosa is not wanted by local court but an international court like the ICC na may mahigpit rin na obstruction of justice provision. Morning. So yan, so later we will be discussing about that. So yun, we'll have more discussion on this matter. Dapat talaga hindi lang si Robin ang iimbestigahan, pati yung mga staff niya. Okay. At sablay siya dyan. Lalo na kung i-disregard ng staff niya yung NDA at ibubulgar nila kung ano ba nangyari. Kasi sila rin pwede maipit Pwede rin sila kasuhan for obstruction of justice. Lahat sila and abetting a criminal. So sama-sama din sila at yung boss nila sa kulungan. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.